Naririnig ko lalo na sa Bilyonaryo News, isa siya sa pinakamalaki na mga contractors. So ito na, mambabatas siya at the same time contractor. So ito ang wow trending. Bata ni Martin Tambaloslos Romualdez, pina-freeze ng Court of Appeals ang 1,000 bank accounts kasama si Edwin Guardiola sa 67 na mambabatas na mga kontraktor din ng mga sarili nilang proyekto. Mahigit sa 1,000 bank accounts na umano ang konektado kay Construction Workers Solidarity CWS Party List Representative Erwin Guardiola ang ipinapris ng Court of Appeals matapos plagan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bilyon-bilyong pesong unexplained funds. Ayon sa petisyon ng AMLAC na ipinaburan ng Court of Appeals, may malaking discrepancy sa pagitan ng deklaradong financial record ni Guardiola at ang aktual na galaw ng pera na mga accounts na saklaw ng freeze order. Sa isang exclusive report na ipinalabas ng agenda ng Bilyonaryo News Channel, kabilang sa mga na-freeze ang 55 bank accounts sa pangalan mismo ni Guardiola. Meron pang 756 account na Newington Builders, 325 accounts sa S&N Construction and General Trading, 57 accounts naman sa Laurel Development Corporation. Lahat ng mga kumpanyang ito ay sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Guardiola. Giit ng AMLAC, ang antas ng inflows at outflows sa mga nasabing account ay grossly disproportionate. Nalihitimong kahit isa sa nakaupong kongresista ayon pa sa ahensya ay hindi maipaliwanag ng legal na pinanggagalingan ng kita ang laki ng dalas ng depositong tseke dumaan sa mga account. Partikular na tinukoy ng AMLAC ang Newington Builders na umano'y sadyang nagtatago sa transaksyon. Halimbawa, noong taong 2023, umabot na umano sa 13.5 billion ang pumasok sa mga bank account nito. Ngunit 3.5 billion lamang ang nakasaad na benta ng audited financial statement. Isang malinaw daw na red flag ayon pa sa investigasyon. Nauna na ring naiulat ang mga kumpanyang konektado kay Guardiola na ang nakakuha ng bilyon-bilyong pesong kontrata sa gobyerno matapos siyang maupo sa Kongreso. Sa loob ng 3 taon, tinatayang 30.1 billion na proyekto mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kabilang ang mga flood control projects ang napunta umano sa 3 kumpanyang pagmamay-ari niya. Samantalang binanggit din ni dating mataas na kahoy Mayor J. Lagan na mas malaki umano ang yaman ni Guardiola kumpara sa iba pang personalidad na inuugnay sa flood control projects at itinuturo na ang mga mamahaling ari-arian na sinasabing naipon niya matapos pumasok sa Kongreso. Kasama rin si Guardiola sa mga pangalang isinumiti noon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH bilang na mga tinaguriang konstruktor na maaaring humarap sa ombudsman para sa posibleng plunder. Ayon pa nga sa mga netizen sa kanilang komento na madami ang nakikinabang dyan kaya nagagawa niya ang gusto niya. Grabe talaga ang politika sa atin, ginawang negosyo, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Grabe naman itong 100 bank accounts, sir, paldong-paldo talaga, nakahiga ka na sa pera. Imbestigahan din ang mga bangko ng kanyang account. Di ba dapat i-justify ng depositor kung saan nanggagaling ang pera na diniposit? May konsabahan dyan at dapat maharap agad sa marathon hearing para di na makawala at ang bawi kaagad ang pera ng taong bayan. Baka may mangyari pang hokus-pokus dyan, makapawalang sala pa yan. Marami pang congressman at senador at libo-libong bank account ng laman kung hindi bilyon at trilyon pesos at dapat busisiin din ng AMLAC at Supreme Court. Wala nang pondo sa kanyang account si Congressman Guardiola ngayon. Ni-withdraw niyan lahat. Kung meron man maliit na pera na lang ang nasa bank account na walang laman, freeze ni AMLAC. projects at itinuro ang mga mamamahaling ari-arian na sinasabing naipon niya matapos pumasok sa Kongreso. Kasama rin si Guardiola sa mga pangalang isinumiti noon ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH bilang mga tinaguriang contractors na maaring humarap sa ombudsman para sa posibleng plunder. Okay. So, to me, isang magandang balita ito dahil ang dapat
habulin ng gobyerno ay ang mga contractors. Hindi pwede na sa ngayon, mga nakakulong lang si Sara Diskaya. Hindi naman si Sara Diskaya ang pinakamalaki sa mga kontraktor. Na naging sikat lang si Diskaya dahil sa mga interview nila kay Corina Sanchez, Julius Babaw at pinakitang mga yaman nila. Kailang kumpara mo dito kay Congressman Garjola sa mga balita na naririnig ko, lalo na sa Billionaire News, isa siya sa pinakamalaki na mga contractors. So ito na, mambabatas siya at the same time contractor. So ito ang dapat na ang tanong ko lang is kailan nila ito sampahan ng kaso? Bakit nauna pa ang freeze order kaysa sa kaso? So yan na po ang malaking kakulangan ng gobyernong ito sa paghabol sa mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan, dahil lumalabas mga dilis, mga malilit na isda lang ang nakasuhan nila na may naisuhan ng warrant of arrest. Ang kanilang pangako na magpapakulong sila ng big fish. Natapos na lang ang Christmas, natapos na lang ang New Year, wala pa rin. Tapos ang iba naman ang kanilang napakulong dahil big fish nga, kailang hindi naman kriminal o magnanakaw si Major General Romeo B. Puques. So medyo nakakadismaya. Sana mag double time ang ating gobyerno para maibsan na yung galit ng taong bayan. Sa ngayon, parang hindi na masyadong napapag-usapan yung flood control project na yan, napupunta na sa ibang mga usapin. Kaya sabi ni Congressman Toby Chanco, baka sobrang maligaya ngayon sina Congressman Martin Romualdez at dating Congressman Saldico, dahil hindi na sila masyadong napapag-usapan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Tanang sin nga